Okay, good morning class. Ang topic natin sa ngayon ay tumutukoy dun sa kabihas ng Greece. Okay, last time pinag-aralan na natin, 'di ba, na ang Greece ito ay tumutukoy sa sinilangan ng kanluraning sibilisasyon. Bakit kanluraning, 'di ba? Alam naman natin na ang mga Greece ay nasa Europe or tinatawag nating mga western countries, 'di ba? Okay. Titingnan natin, ito yung mapa ng Greece. Okay. Ano nga ba ang pagkakaiba ng pagkakatatag ng kabihas ng Greece sa ibang kabihas na nasumibol sa mundo? Okay, isa lang ang sagot dyan. Pag sinabi natin kabihas ng Greece, ito ay naitatag or sumibol ang kabihas nandito sa gitna ng dagat or nasa isang isla siya, parang peninsula or tinatawag natin sa peninsula siya na kung saan parang imposible na magkaroon ng sibilisasyon kasi napapaligiran sila ng karagatan. Di tulad sa mga ibang sibilisasyon sa Asia tulad ng Mesopotamia, Egypt at iba pa na namuhay sila sa isang matabang lupa at matabang lupa at malapit sila sa tinatawag nating mga lambak, ilog. Okay, napaka-imposible pero mas mayaman ang kabiasnan sa kanluranin kaysa sa atin sa Asia. Okay, paano natin malaman? Alamin natin yan mamaya. Okay, na-discuss ko na dati yung kabihas ng Minuan, di ba? Ang kabihas ng Minuan ay sumibol sa pulo or lungsod ng Crete na kalaunan ay nagtatag sila ng kanilang lungsod-estado na tinatawag nilang Knossos or yung capital ng Crete na Knossos. Okay, ito ay pinamunuan ni Haring Menos at ang pangalan or kabihas ng Minuan ay galing din sa kanyang pangalan. Okay, hinango sa kanilang hari ang kabihas ng ito. Okay? Ito ang ebidensya na mahusay ang Minuan sa arkitektura sapagkat ito, ayon kay Sir Arthur Evans, ang kabihas ng Minuan ay isang marangya at mayamang lungsod-estado nung unang panahon. Okay, pero bakit nga ba may mga pagkakataon na or nagkaroon din ng pagkakataon na bakit nawala yung isang kabihasnan sa Gresya or itong tinatawag nating kabihas ng Minuan. Bakit nga ba siya nawala? Diba? Ayon nga dun sa sinabi ko, may tatlong dahilan. Kasi nga nasa gitna sila ng karagatan or nasa peninsula sila, di ba? Ibig sabihin, maaring malakas ang hampas ng alon na siyang sumisira sa kanilang tirahan or malakas ang hampas ng alon, malakas na lindol at pagputok ng mga bulkan. At ang isa pang dahilan, ang talagang best answer dyan, yung tinatawag nating sinalakay sila ng kabihas ng Mycenaean. Okay, yun yung apat na dahilan kung bakit nawala ang tinatawag nating kabihas ng Minuan. Okay, eto, sinalakay sila ng mga Mycenaean at yung pagkakaroon ng natural na kalamidad. Yung nga sinabi ko, yung lindol, pagputok ng bulkan, at saka paghampas ng alon. Okay? Ang kabihas ng Mycenaean ay naitatag sa lungsod ng Mycenae. Anong sabi ko dati, 'di ba? Sila ay lahing Indo-European na naglakbay papuntang Peloponnesian tapos pagkarating nila sa Peloponnesian, mas pinili nila yung lugar na Mycenae. Kung saan, dito na rin hinango ang kanilang pangalang Mycenaean. Okay? Bakit sila bumagsak? Okay, isa lang ang dahilan ng kanilang pagbagsak. Sinalakay sila ng mga Dorian. Okay, etong mga Dorian na to, ito yung mga lagalag, ito yung mga tribo na laging lagalag sa iba't ibang lugar kung saan sila tumitira. Okay, eventually may kikilala nyo kung sino na ang mga bagong lahi ng mga Dorian mamaya. Okay, ito ang labi ng lungsod ng Mycenaean. Okay, polis. Pag sinabi nating polis, yung diniscuss na natin, polis ay isang salitang Griego na ang ibig sabihin ay lungsod or estado or city. Sa panahon ngayon, city-state or city sa makabagong panahon. Okay, may dalawang uri ng city, di ba? Sabi ko dati, ito yung Acropolis at Agora.
Acropolis, dito matatagpuan matataas na pook tulad ng burol, tulad ng mga park, kampo at iba pa. Samantalang yung agura, doon matatagpuan yung kanilang pamilihan. Okay, naturo ko na din to yung sistema ng kanilang pamamahala. Aristokrasya, pinumumunuan ng mga pamilyang maharlika. Oligarchy, mga makakapangyarihang tao or yung mga taong negosyante. Okay, tyranny. Okay, at iba pa, demokrasya, mga malaya ang mga tao. Okay, pag sinabi nating demokrasya, ang mga tao, nasa tao ang kapangyarihan. Kung sino ang gusto nila iluklok or kung sino yung gusto nilang maging leader. Okay, na-discuss ko na din to yung phalanx. Ito yung isang taktikang militar nung unang panahon na kung saan meron silang defense, ito yung ginagamit nilang defense, at yung isa naman ay ginagamit nilang opensa. Okay? Okay, hoplites. Yung hoplites naman, sila yung mga tungkulin ng mga sundalo na alagaan at ingatan itong mga hoplites. Sino nga ba yung mga hoplites? Ang mga hoplites, ito yung mga artisano, mga artist, mga mayaman. Okay, lahat ng sundalo kailangan nilang protektahan itong mga hoplites. Okay, na-discuss ko na rin yan. Ngayon, dadako tayo dito sa Spartans at Athens. Sino-sino nga ba yung mga Spartan at sino-sino yung mga Athens? Pag sinabi nating Sparta, okay, ito, ang Sparta ay isang lungsod. Okay, Spartans ang tawag naman sa kanila. Sparta, ito yung tahanan ng mga pinakamuhusay na mandirigma ng Greece. Okay, di ba pinanood ko na kayo nung yung 300? Napanood niyo yan? Okay, dito, sa Spartans, pinalaki ang mga tao na mamuhay sila bilang mga mandirigma ng Gresya. Sinasabi ngang dito daw nagmula yung lahing Dorian. Sino nga ba yung mga Dorian? Diba? Ang mga Dorian ang pumuslang o sumalakay sa kabihas ng Messenian. Kaya ito nawala sa kasaysayan. Or kaya sila nawala ang lahi nila. Next. Okay. Militaristiko or military government ang uri ng pamahalaan ng Sparta. Okay, 'di ba? Kadalasan or karamihan sa kanila or lahat sila talaga ay mga sundalo. Kaya kung iisipin natin, talagang military government ang kanilang pamamahala. Okay, ano nga ba yung mga military? Okay, pag sinabi nating military government, alam natin or iniisip natin, mahigpit. Ano pa? Parang hindi ka magtitiwala. Yun yung iniisip ng karamihan ngayon. Pero hindi ganun. Okay? Next, may dalawang tumutulong sa hari. Ang tawag dun sa una, yung Epor, at yung pangalawa naman ay Gerosha. Ano yung pinagkaiba nun? Pag sinabi nating Epor, ito yung pangkat ng tao na katuwang ng hari sa pamamahala. Like for example, dito sa Pilipinas, meron tayong presidente. Si president, meron siyang tinatawag na qualified, parang secretary niya. May tawag doon Qualified Political Agency yata ang tawag doon. Kung saan, yung ego, kung anong iniisip ng hari, kung anong ginagawa ng mga secretary, dito sa atin, for example, kung anong ginagawa ng mga secretary natin, may impact doon sa presidente kasi parang kung anong gagawin nila, may kaugnayan yon. Okay, ganun din ang mga Epor. Katuwang itong mga Epor sa pamamahala ng hari. Okay? Next naman yung Gerosha. Ang Gerosha naman, ito yung mga konseho or grupo ng mga matatanda sa Spartan na may edad 60 years old pataas na siyang mamumuno sa pamahalaan. Okay, ina-advise nila, nagbibigay na advice sa hari kung papaano mamuno para hindi sila basta-basta. Alam naman natin, di ba, pag matatanda, okay, may mga gulang na sila ay well-trained. Okay, yung experience nila mas madami na kaysa dun sa bagong upong hari. Okay? Apela. Ang apela naman, ito yung popular na asembleya na binubuo ng lahat ng tunay na Spartans. 'Di ba? Ang mga Spartans, yung mga talagang Spartans, 'di ba? Meron kasi silang tinatawag na hilot Ang mga hilot, ito yung mga alipin, mga nakuha nilang alipin sa kanilang mga nasasakop na bansa.
Itong mga katutubong alipin nito ay nagbibigay ng 50% ng kanilang kinikita sa gobyerno ng Spartans. Okay, kung kaya't nagtatag sila or meron silang tinatawag na kreteta, ito yung lihim na pwersa ng pulisya na nagmamanman sa mga kilos ng mga helot. Bakit? Kasi may mga pagkakataon na yung mga helot nag-aalsa laban sa gobyerno ng Spartans. Ano nga ba ang buhay ng isang Spartans? Pagsapit nila ng 0 to 6 years old, inaalagaan sila ng kanilang mga magulang. Pagsapit naman nila ng 7 hanggang 19 years old, ito yung nakita nyo doon sa video. Okay, itong video, yung ganito. Okay, itinatapon yung kanilang mga anak sa tinatawag nilang barracks upang magsanay ng taktikang pangmilitar. Hinahayaan nila itong mamuhay mag-isa. Okay, kailangan niyang mamuhay para matuto siya at para mabuhay siyang mag-isa. Okay, maging independent yung isang Spartans. Tapos, pagsapit naman ng kanyang 20 to 29 years old, tsaka lamang siya pwedeng mag-asawa. Basta may mapatunayan siya na siya ay karapat-dapat na bilang isang Spartans. Pag napatunayan na niya yon, maaari na siyang mag-asawa at magkaroon ng pamilya, ngunit dapat babalik pa rin siya at ipagpapatuloy ang pagsasanay sa barracks hanggang sa umabot na siya sa 30 years old hanggang sa 59 years old. Okay, pag itong age na to, sila na ay ganap na mandirigma ng Spartans at meron na silang karapatan na makialam sa mga isyong pang-estado at pang-politikal. Okay, at pagstapit naman ng 6 years old pataas, sila naman ay pwede nang maglingkod sa pamahalaan bilang membro ng Senado or nangangasiwa sa barracks. Di ba dito sa atin ang mga Senado sila ang mga gumagawa ng batas. Ganun din dito sa Spartans. Kasi lahat ng parang namana natin or nakuha din natin yung ideolohiya ng pagkakaroon ng Senado. Okay, ano ang roles ng mga babaeng Spartans? Ang napaka-importanting gampanin ng mga babaeng Spartans ay magbigay ng isang malusog na anak. Kasi ang mga Spartans kapag hindi nabigay, kapag hindi maayos o hindi malusog yung ipinapanganak nila, hindi nila ito tinatanggap talaga. Kasi nga ang gusto nila, kailangan ang isang bata ay isang malusog upang maging isang magiting at matibay na mandirigma. Kaya kung hindi siya karapat-dapat, itinatapon nila ang kanilang mga kamag-anak or kahit na anak nila kapag ito ay pag hindi niya na nakamit yung criteria na kanilang sinet. Okay? Athens. Ang Athens naman, magkaiba ang Athens at saka ang Spartans. Kasi ang mga Athens, ito naman ay kanlungan ng demokrasya. Kung yung isa ay military government, kung anong sasabihin ng mga sundalo, yun yung masusunod. Dito naman, kung ano ang sasabihin ng nakararaming tao, yun yung masusunod kasi demokrasya sila. Okay? Ang kapangyarihan ay nasa mga tao. Okay? Next. Okay. Ang Athens ang pinakamalaya pagdating sa politika at lipunan. Kung titingnan natin yung larawan, wala. Masyado lang silang parang ganito sa atin sa kasalukuyan, di ba? May sarili kang desisyon sa buhay mo, walang nagdidikta kung ano ang gagawin mo. Ganun ang buhay ng mga Athens. Okay, kaya at napaka-importante sa kanila yung pagkakaroon ng edukasyon. Kaya ang mga bata ay pinag-aaral na nila ng mga iba't ibang mga asignatura tulad ng gramatika, musika, panitikan, kasaysayan at iba pa. Kilalang-kilala ang mga Athens sa husay nila sa pagsasalita sa harapan. Marunong sila sa pakikipagdebate at pakikipaglaban gamit ang kanilang isip sapagkat sila ay masyado nang na-train. Yun kasi yung pinaka-training ng mga Athens. Di tulad sa, di ba, pag sinabi natin Spartans, ang training sa kanila, military. Dito naman, kung papaano mag-isip at kung papaano makipaglaban gamit lamang ang iyong isipan. Okay, ang pamahalaan sa Athens ay pinamumunuan ng hari at reyna. Si Cecrops naman, ang sinasabing unang naghari sa Athens. Kasi,
Yun yung sabi na galing daw, ito daw ay isang metodolohiya or isang alamat kung saan sinasabing siya ang pinakauna. Siya ay kalahating butike at kalahating tao. Okay? Okay, si Draco. Okay, ito yung mga importanteng taong kailangan nyong tandaan. Si Draco ay ang unang nagsulat or gumawa ng batas kung saan ito ay kung papaano nga ba yung mabuting pamamahala. Nagpagawa ng unang nasusulat na batas or konstitusyon. Okay, samantalang si Solon, ang kanyang pangalan ay binawasan niya ang kapangyarihan. Anong mga ginawa niya? Binawasan niya ang mga kapangyarihan ng mga maharlika. Pinalaya niya ang mga nakakulong dahil sa pagkakautang, di ba? Di ba, dati kasi noon, pag nagkautang ka, pwede ka nang maging alipin kapag hindi ka nakabayad. Yun yung mga ginawa niya. Pero sa ngayon, sa atin, sa Pilipinas, wala nang ganon. Okay, tandaan nyo guys walang nakukulong sa utang. Unless meron kang nilabag. Okay, may tuturo ko rin sa inyo yung batas kung paano ka makukulong. At pinaunlad niya ang pagsasaka bumuo ng isang assembleya. Ito naman si Clisthenes. Si Clisthenes, ang pinaka-importanting ginawa niya, gumawa siya ng tinatawag nating circle of 500 members. Ano yan? Gumawa siya kung saan parang nagpatawag siya ng 500 na tao na may edad 30 years old and above at sila ay gumawa ng batas ng bagong konstitusyon na naging batayan ng pagiging demokrasya ng Athens. Okay, at tapos sa kanya din nag-umpisa yung tinatawag nating ostracism. Ito yung kung saan kung ikaw ay nagkasala, ikaw ay pinatatapon sa isang lugar, sa isang malayong lugar. Okay? Demokrasya, ito yung pinakadakilang ambag ng mga Athenian na galing sa salitang demos at krateia, na ang ibig sabihin ay pamamahala ng tao. Okay, nagets na ba? Okay.